Mga ulo at balat ng hipon, huwag mo munang itapon. Gamit pa natin yan sa isang masarap na salad. Ito yung pinakaginto dyan. Pabo at papaya. Paano nga ba nagiging masarap kapag pinagsama? Long process of cooking, pero gagamit tayo ng mga ingredients na meron sila dito at makakatulong para makapagpalambot doon sa ating karne. Viral plantita. May malaking taniman ng gulay sa loob mismo ng subdivision nila. Pwedeng i-video ko kayo. Try lang natin. Marami nga na nakapagtanim. Ba't ibang lugar na hanggang sa ibang bansa na nakarating. Dine in. Gusto ko i-try is yung sausage pizza. Take out. Unang kagat, ay naman agad. Samahan natin si Kapuso Star Olive May sa kanyang back-to-back food trip. Wow. Ang sarap. Marami sa atin talaga, sa totoo lang, real talk, hindi talaga fan ng salad. Hindi ko rin naman masisisi kasi, well, medyo, if you wanna create a perfect salad nang hindi masyadong komplikado yung proseso, ito yung isang step na pwede ninyong mas paangasin pa, pataasin pa yung linamnam, yung flavor ng inyong simpleng salad. Nagawa tayo ng shrimp and basil salad. Yung sinasabi ko magpapaangas dun sa pinaka-vinaigrette natin is ito. So makikita nyo, ito yung ating shrimp. Wala na siyang ulo, wala na rin siyang shell. Tinatabi natin yan para ma-extract natin yung flavor ng shrimp. So, sa mainit na pan, naglagay tayo ng olive oil or actually any neutral oil pwede nyong gamitin. Kumbaga, itotosta lang natin yung shrimp heads tsaka yung shrimp shells. Habang pinipiga natin ng katas yung mga ulo. By doing this, na-extract natin yung pinaka-essence ng ating hipon. Kung ayaw nyo ng oil, pwede rin kayong gumamit ng liquid. Isa to dun sa mga trade secrets na matagal ko nang ina-apply bilang isang kusinero. Ito actually yung ine-extract natin. Konting salt. And turn off the heat. Yan, pag nakita nyo na yung ganyang kagandang kulay, ibig sabihin yan, okay na yung ating shrimp essence. So pwede nyo pang pigaan yan, marami pa tayong hindi napipitpit masyado, but basically, ito yung pinakaginto dyan. So guys, alam niyo yung pag nasa daan kayo, nagda-drive on the road, tapos bigla kayong nagutom, like gusto niyo lang ng quick snack, ganun, may perfect place ako para sa inyo, which is Banh Mi Kitchen. Mag-order na tayo kay Ate Cha ng ating sandwiches. And ito yung order ko po, Miss Cha. Isang classic at isang lechon baka. At habang naghahantay tayo na dumating at maluto yung sandwich ko, syempre, magpapalamig muna tayo kasi ang init-init sa Pilipinas. Kaya kailangan talaga natin ng refreshment. Kailangan natin ng drink, which is perfect na perfect, yung Forest Berries Tea. Wow! Grabe. Sobrang refreshing niya. Like, hindi siya lasang-lasang tea. Perfect siya. Like, parang juice lang talaga. Basically, banh mi is a Vietnamese bread. Tayong Pilipino is mahilig tayo sa tinapay, sa pandesal, kaya tayo nagkaroon ng Banh Mi Kitchen. Nagugulat sila na masarap pala. Bakit? Kasi aside from incorporating yung authentic flavor ng Vietnam, meron na din tayong Filipino taste fusion. Meron tayong Wagyu Tapa, spicy lechon belly, and then lechon baka na alam naman natin tinatangkilik at mahal na mahal ng mga Pilipino. Here's your order, ma'am. One Yay! classic and one lechon. Thank you po, Ate Cha. So, I got my order now and let's go. I need it sa ba. First, I'm gonna try the lechon baka kasi first time ko matatry ito. Na lechon baka sandwich. First bite. Grabe. Unang kagat, ay naman agad. Ang harap ng sandwich. Grabe.
Punong-puno naman yung baka and vegetables. And hindi siya heavy for me. And yung ano niya naman, yung bread niya, sabi nila it's made of wheat and rice flour. And homemade pa. And sobrang soft niya. Hindi siya yung bread na parang ang tigas na pag kinain mo. Okay, ito next sandwich natin is the classic one. Yung best seller nila. First bite ng classic sandwich. Then, everything goes well. Like, yung vegetables niya and all, perfect na perfect siya. Kasi, when you bite, na-cleanse na rin yung palate mo. Lahat ng kind ng banh mi sandwich na orderin mo dito, meron silang standard na spread, which is the pate, this one. It's very, ang sarap niya, like, it's sweet, na savory, like, hindi siya nakakasawa because may veggies nga. Basically, the general idea of the store is takeaway. People can just order in advance and schedule yung pick up, tapos drive away. You can order your favorite Banh Mi Kitchen food through our website, www.banmikitchen.ph, or from your favorite delivery apps. At the same time, you can order from 8 a.m. to 8 p.m. Ito yung pinakaginto dyan. So we're just gonna save that. And using the same pan, okay, kuha lang ako ng konting essence. Totos lang natin yung ating shrimp. Season natin yan ng konting salt. At this point, mga 75% done na yung ating shrimp. Patayin lang natin yung init. And basically, hayaan lang natin na yung init ng pan natin yung tatapos dun sa cooking process. While we prepare yung ibang components ng ating salad. So we have our shrimp essence. Yung ating acid, ating lemon. Some more olive oil. So yung ating tomatoes, cut lang natin yan. Toss lang natin dun sa ating shrimp. Yung ating vinaigrette. Habang dito naman, ito yung ating lettuce. Dunk nyo lang yan dyan. And of course, yung ating basil leaves. So we're using here sweet basil. Kung may Thai basil kayo dyan, pwede nyo rin samahan. Other favorite herbs na meron kayo. Tarragon would actually go well with the salad. Now we just swirl it. And pwede na tayo mag-plate. Hello, kaplantito, kaplantita! Magandang araw po muli sa inyo! Sa hanay ng mga viral YouTube content creators, talaga namang pinusuan ng mga netizens ang channel ni Nanay Heidi. Bukod kasi sa mga practical niyang tips sa pagtatanim, agaw pansin din ang location ng kanyang garden. Ako ay agriculture teacher, elementary. Tapos nakapagtapos din ako ng agriculture. BS Practical Arts, may area ng agriculture. Hanggang sa pag-retire ko, sabi ko, mag-rooftop gardening ako. So sabi ng anak ko, dahil nagkaroon tayo ng pandemya, sabi niya, ma, pwedeng i-video ko kayo. Try lang natin, sabi niya. Doon nagsimula na na-inspire ako dahil sa dami ng may gustong magtanim at marami nga nakapagtanim, ba't ibang lugar na hanggang sa ibang bansa na nakarating. Sa ngayon, 528,000 na ang aking follower.
1 month pa lang nakalipat yung anak ko, nagpatawag na ang subdivision homeowners association sa ng meeting. So umattend ako kasama niya. Then nabanggit doon na pwedeng magtanim sa mga bakanting lote. At pag dumating na lang ng may-ari, ibigay nyo na lang. Sabi niya ganyan. O pag dumating at gusto ng gulay niyo, bigyan nyo. Ito, dito po ako sa bakanting lote na to. Puro talahib. Ayan po yung mga ginagawa kong ganito. Dito ko po nakuha. Pati mga ugat niyan, pinagkakalkal ko para mataniman ko ng gulay. So lahat ng maabot ng aking kaya na hawanin, hinawan ko na po sa likod ng bahay, sa gilid ng bahay. Tuso tawid na to at tawid rin yan. Kung napapansin po ninyo, may isang puno ako ng papaya dito na hitik na hitik sa bunga, no? Marami na po akong napakinabangan dito. Actually, ginagawa ko na itong prutas ko. So, ayun, may malunggay ako dito, may kamyas. Sa pagtatanim, hindi hadlang ang edad. Hindi rin kailangan ng malawak na lupain. Tulad ni Nanay Heidi, sipag at tiyaga lang ang naging puhunan para sa pangarap niyang urban garden. Nakakatulong na sa iba, viral pa sa internet. Unti-unti, 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon. Masaya po, masigla ang katawan. Hanggang sa muli po, bye-bye po! Doon sa mga improvements na napansin ko nung huli akong nakabisita dito sa Freshka Farm, is yun nga, meron na silang location or parang may dinesignate na silang area para doon sa kanilang livestock. Ito, isa doon sa mga inaalagaan nila ngayon is yung kanilang pabo. Ito nyo naman, size nito. Ito ang pabo. Kapag makikita mo yung mga ganyang taba, which is perfect para dun sa pagbibuild natin ng flavor. So, medyo, tansya ko, may edad na rin itong pabo na to. Cooking technique na i-apply natin sa kanya is something na masaselebrate pa rin natin yung linamnam ng ating pabo. Long process of cooking, pero gagamit tayo ng mga ingredients na meron sila dito at makakatulong para makapagpalambot doon sa ating karne. So, ito yung kanyang fat. I-render lang natin to. Para lang mas ma-enhance yung flavor ng ating gigantic pabo, hiwa lang tayo ng mga aromatics gaya ng luya, sibuyas, tsaka bawang. Gaya ng sabi natin kanina, nagagamit tayo ng ingredients from the farm na makakatulong para mas mapalambot yung ating pabo. Ito, nakapitas tayo ng kanilang papaya dito. And again, preference nyo na lang yan kung gusto niyo yung mas maniba na o yung mas pahinog na. Kagaya nito, or yung mas hilaw. Basically, same ingredients pero may dinadala rin kasi silang ibang karakteristik dun sa dish natin. So kung pwede, pag-combine ninyo para manamis-namis yung timpla and yung pampalambot na part. As we know, yung papaya nga natin has a component na nagpapatenderize doon sa protein natin, which is in this case, yung ating pabo. So hindi ko nilalahat yung ating papaya kasi mamaya gusto kong magkaroon lang din ng contrast doon sa texture. Sinasabay ko ngayon yung mga 3/4 na dami ng ating papaya para mamaya medyo malambot na siya. And yun nga, yung natitira nating gayat, sa dulo, para medyo may makunat-kunat tayong makakagat. So after natin mailagay yung ating papaya, lagay lang tayo ng stock and yung ating pangalawang piga.
So, more than 3 hours na nating pinalalambot yung ating pabo. And gaya nga nung sinabi natin kanina, just for contrast lang ng flavor na hindi lahat ng papaya natin sa loob durog. Ito, last part ng cooking process natin ilalagay yung natitira nating papaya. Actually kasi lagi kong sineset yung sarili ko kapag pupunta ako sa isang coffee shop. Gusto ko relaxing, comfortable ako. So yun po yung concept namin dito na pagpasok nyo pa lang, mafe-feel nyo na yung vibes, relaxing. Sa nakikita nyo din sa paligid, sobrang kalmado lang po. Pagkapasok ko pa lang dito, sobrang nag-flashback na sa akin yung mga memories of childhood. Like yung furniture, yung mga antiques, like sobrang naging familiar siya sa akin kasi nakikita ko to sa bahay ng lola ko talaga. So, eto. Alam niyo ba to? Walaan niyo ano to? First option, A. Lalagyan ng alahas. B. Plancha. C. Laruan. Walaan niyo. And ang tamang sagot ay plancha. Ito yung plancha dati. And nilalagyan siya ng uling. Di uling na plancha. Ito yung ginagamit ng nanay ko dati na nakikita kong nagamit niya na nga talaga sa bahay ng lola ko. And ito yung parang di ba usual nilang ginagawa. May gantong cabinet, tapos may nakapatong na TV. Tapos tinan niyo po yung TV, it's very... ganito yung TV dati, walang remote. Yung gagawin niya para ilipat sa channel, ganito. Iikot-ikot yung ganyan. Etong windows made of kapis, ginawa rin siyang table. Sobrang... Ayan, pag nasira yung pinto nyo, pag nasira yung bintana nyo, wag itapon, gawin yung table. Yes, kasi may use pa rin siya. And diba sobrang ganda? Bukod sa Instagrammable interiors, ang main offering ng Retro Coffee House ay ang kanilang coffee drinks na pwede mong i-customize. Ikaw ang pipili ng coffee beans at flavor na gusto mong pagsamahin. Sa mga coffee beans namin, nagsiserve kami ng local coffee beans and international coffee beans. Ang pinaka-binibili sa amin is yung local coffee beans. For example, we have Benguet. Pwede siyang i-partner dun sa coffee flavor na salted caramel, pwede ring caramel. So, pwede nyo ring tikman lahat ng beans namin and tikman din lahat ng flavors na gusto nyong beans. And sinaserve namin siya pwedeng sa ice, hot, or frap po. As in, pagising ko sa umaga, ito yung una kong hinahanap, which is coffee. And ito yung Kalinga Hot Latte nila. Grabe. Ang ganda pa ng mug. Wait lang. Oh, ang sarap. Grabe. Like, sobrang sakto niya. For me, kasi mahilig ako sa strong coffee. Gusto ko i-try is yung sausage pizza. So, ayan, meron mga onions, may sausage, tomato sauce, cheese, and bell pepper. And olives. So, let us try. Yung sausage, yung cheese, tomato sauce, they're all really, parang sobrang match. Made in heaven. Sobra. Before tayo mag-move on sa spicy carbonara, let us cleanse our palate first by this coffee luwak frap. Very chocolatey, very refreshing niya. Talagang perfect yung special na word for the bean. Move on na tayo sa spicy carbonara. Cause I'm a carbonara girly. Sobra. Wow. Wow. Okay, unang kagat pa lang. May kick na ng spiciness. I think, pag nagluto ako next time, lalagyan ko na siya ng chili. It's a good idea. Very creamy, hindi dry, ang sarap ng sauce. At syempre, ito kasi yung ginagawa ko pag carbonara. You get this one, the bread. Ilagay yung carbonara. Nagutom na kayo, no? And you bite into it. Grabe. Ang harap ng bread. The herbs and butter. Sobrang sarap. Wow.
Wala, mapapasaya ako sa sarap talaga, please. Hindi siya yung sobrang tamis, sobrang moist, and sobrang lasa ko yung cinnamon. Very perfect. Like, pwede nga siyang partner dito sa coffee. Dito rin sa frap. Matcha pa! Ang saya naman ng buhay ko, please. Ang sarap ng matcha. Sa mga matcha lovers dyan. Perfect! And kaya sa mga kapwa ko Cebuano, mga unta. Anong dish ito, ma'am? Anong tawag to? Tinutungan, Tinutungan? na native na manok na may kasamang baboy, native din, with langka. Tinutungan? Opo, yung kinayod na nyog, bali nilagyan ng uling na may baga, parang smoke. Opo, parang kwento typical to sa Quezon, Bicol na technique. Opo, tsaka sa Laguna. Para sa kanyang tinutungan, pinigalang ni Miss Marilyn ang kinayod na niyog na may uling. Nag-isa siya ng bawang, luya at sibuyas, sa kanya hinalo ang baboy at manok. At pagkatapos ay nilagay ang gata. Ako naman, ma'am, pinagluto ko kayo nung alaga ninyong pako. Na Diyos ko, Man, yan, sobrang taba. sobrang taba, sobrang laki. Wala ba medyo maliit-liit nito? Ay, hindi, ma'am, ang laki nung kwan. Parang kasing laki ng dinosaur yung pabo nyo kanina eh. Tapos, ma'am, sabi ko nga nung naikukwento ko po sa inyo, nakapunta na ako dito before. Apo. Ang dami ng pagbabago. Ang dami na rin po. Ano po yung naging concept ninyo? Ba't naisipan nyo maglagay na ng samgyupsalan dito? Bali, nag-oversupply po kami ng lettuce. Okay. Kaya yun, naisipan na sangyup sa farm. October 11, 2020. Sarap. Pwede. Idol ko kayo. Layo kayo pinapanood eh. Maraming salamat, ma'am. Ito na. Magka-exchange ulam tayo. Kaya nga po. Ever since pa, advocacy nyo na ba talaga or plano nyo na from the start na ma-expose or maging kabuhayan yung gantong klase ng farm? Sa Bicol pa, gano'n na talaga. Nagtatanim ako. Tapos, pero dito lang talaga na-enhance lalo yung sa pagtatanim at sa pag-aalaga ng mga hayop. May certain satisfaction po ba kayo nakukuha? Ba't nyo po piniling mas maging farmer ngayon? Kasi yung farmer, wala kang amo. Sarili mo yung oras. Yes. Tapos, naisipan namin magkaroon ng livestock kasi para maging zero waste yung lugar namin. Totoo. Yung mga leftover ng vegetables napupunta sa baboy. Simpleng luto pero masarap. Tsaka hindi masyado maano sa ingredients yung hindi mahal. Yung buko, yung nyog dito lang. Yung sili nandito lang. Siguro kung may binili man tayo dito, yung mga pangyusla lang, ano? Mantika. Ito? Tsaka luya Ito, mama. mayroon. Yan. Sariling mantika. Ito. Ah. Ni isang patak na mantika. Wala po akong nilagay dyan. Ang pinagbalatan ng pagkain, huwag itapon. Dahil meron pa itong taglay ng linamnam. Ang nakatenggang lupa sa paligid, maaaring taniman ng halaman. Ang lumang gamit, pwede pa rin magamit. At ang sobrang gulay ay pwedeng maging simula ng negosyo. Kapag pinairal ang pagiging malikhain, ang mga maliliit na bagay sa ating paligid ay maaaring makapagbigay pa ng masaganang bunga.